Hello, good morning, good afternoon sa inyo sa lahat ng OFW, especially dito sa Croatia or sa bansang Europe, dabordan sa inyong lahat. So ayan, for today's video is pupunta kami ng grocery ni Jan kasi bibili kami ng pagkain namin. So ayan po, papunta na kami niyan sa Kuan, malapit pala yan sa amin sa Consum yung tawag dito. Grocery siya, tapos may mga department store na rin dito. Ayan si Jan, kasama ko pala yan sa trabaho. Siya yung nauna dito. KFC din pala siya galing. So, dalawa kaming Pilipino. Hindi kami pa pwede magsama nito sa Kuan schedule. Bihira lang. So, kung panggabi siya, pang umaga ako, parang ganon. Tapos, pumasya kami na pupunta kami dito sa Kuan, sa grocery kasi nga wala na kaming pagkain. Tapos sa hotel naman po is walang rice, kaya nagluluto rin kami sa bahay. So ito pala yung mga isda nila dito. So unti lang yung isda nila dito, no. So kuan sila, parang hindi masyadong kuan. May karpa pala doon. Tapos ito yung mga karning baka, karning baboy. Wala silang manok. Nandun lang sa Kuan yung parang buo siya na manok. Tapos ito po yung mga baboy, mga baka. Ayan po. Mura lang pala dito yung baboy. Tapos pumunta na pala kami doon sa grocery kasi wala na kaming bigas. Bibili kami ng uulamin namin. So magluluto daw si Jan ng Kuan, creamy mushroom chicken, charot. So hinahanap niya yung Kuan, cream po na panghalo niya sa Kuan chicken. So naglibot-libot lang kami dito. So ayan po yung mga price ng mga groceries nila dito. Medyo pricey pala sila dito, no. Tapos hindi po pala to kompleto. Mabihira lang po yung pang Pilipino na pagkain dito. Ayan pero may mga kape, may bigas din pala dito. Tapos ayan, hinahanap ni Jan yung cream sa loob. Tapos nagpa-assist nagtanong na lang siya kung saan daw yung Kuan, cream or yung pang creamy mushroom chicken daw niya. Tapos andito lang pala sa gilid. Tapos ayun, bumili kami ng bigas. Tapos may manok pa sa bahay, so bibili na lang siya ng mash cream. Tapos mga Kuan, mga iba-iba pang mga grocery na kailangan niya. Tapos hati na lang kami niyan. So okay pala pag hati na lang kayo, tapos yung parang makasave kapag marami kayo ding mga kasama kasi mag-ambagan lang kayo. So ayan pala yung bigas nila dito, 159 yung 1 kilo. So 1 kilo lang po ang meron dito. Bihira lang po yung mga 5 kilos. So ayan, kumuha kami ng tatlo or dalawa. Basta si Jan yung kumuha niyan. Ayan tatlo pala. Tapos bumili na pala siya ng baboy 1 kilo para sa susunod na araw. So naglibot-libot lang kami niyan kasi may hinahanap pa siyang hindi niya mahanap. Bago pala kami sa bago naming tinutuloyan sa apartel kasi wala siyang lutuan, walang kusina. Yung parang Damorbi sa Pilipinas or Sugo ba yan sa atin. Basta parang Damorbi siya, yung parang kwarto lang talaga. Tapos may maliit na ref. Tapos wala kaming lutuan. So nagluluto lang kami ng Kuan. Sa rice cooker po yung gamit namin para makasurvive kasi pag sa hotel walang rice kasi doon, bihira lang din yung rice. Kaya alam naman natin yung mga Pilipino is rice is life talaga tayo. Tapos ayan si Jan naghanap ng chicken cubes pala. Tapos hinahanap niya yung chicken cubes para may pampalasa kami dito. Tapos wala din pala dito yung mga magic sarap, so bihira lang. Tapos ayan, pumasok na pala ako. Andito na ako sa trabaho. Tapos si Jan siya na magluto noon. Pag uwi ko kakainin namin. Kakain na lang ako. Tapos ayan, nasa work na pala ako niyan.
Ito pala yung trabaho ko dito. So, yung sahod reveal. So, abangan nyo sa katapusan ng video, magre-reveal tayo. Maghugas muna tayo ngayon. So, ayan. Panggabi pala ako niyan. Tapos si Jan is pang umaga. So, yung schedule ko is 4 to 11. So, pag dalawa yung station mo sa gabi, ikaw lang mag-isa kasi wala nang guest. Yung guest namin pala ngayong araw is 4 lang po. So, unti lang po yung hugasan mo. Tapos, ayan, kaya naglinis-linis na lang ako. Naglinis ako ng mga exhaust para hindi na tayo mahirapan. Para hindi na rin ako mahirapan kasi ako rin ang maglilinis niyan. For sure, charis. Unahan na natin para hindi tayo mahirapan, hindi siya magsabay-sabay yung mga trabaho. So, nilinisan ko na lang yan kahit hindi man inutos sa akin kasi wala rin akong gagawin, naboboard tayo. So, napaka-boring na pala ngayon kasi winter na. So, yung winter pala dito is para siyang Ramadan sa Middle East. So, na wala pong guest. So, unti lang po kasi taglamig na. So, ito pala yung taglamig dito. So, wala mahina yung business sa mga hotel, sa mga restaurants, sa mga isla. Ayan po yung mga exhaust na nilinis ko. Tapos pagkatapos niyan, i-check ko na naman doon sa kabilang stasyon, yung sa mga stasyon ng mga baso, mga kutsara, mga lahat-lahat na mga gamit sa dining. Andun sa kabila, mga baso, kutsara, mga tinidor. Tapos ayan, may machine naman siya, hindi naman siya mano-mano. Pero yung exhaust is kailangan mo siyang kamayin tapos ilagay sa machine. Tapos pagkatapos niyan, pupunta na ako sa kabila, mag-check ako kung may hugasin ba doon o wala. Tapos pagka alas 9 is kailangan kong kuan lahat ng mga machine. Kailangan kong linisan para bago yung tubig at sa mga kuan niya, yung mga chemical para sa kinabukasan na okay siya. So ayan yung mga exhaust nila dito. Parang kuan lang din, parang sa Middle East, pero dito maliliit lang siya, hindi masyadong malaki. Tapos hindi siya kabilaan, yung parang screen yung sa likod. Yan, yung sa Middle East is kabilaan, yung sa kanila dito is iba din. So iba-iba yung mga drama, iba-iba yung kuan ng bawat country. So ayan po yung trabaho ko dito. Ako ay tagahugas po. Yung first ko pala dito is nanibago talaga ako sa trabaho kasi iba po siya sa trabaho ko. Kasi yung trabaho ko dati is cashier po sa isang restaurant sa KFC sa Doha, Qatar. Tapos nag-cross country ako dito kasi nga gawa ng ang liit ng sahod. So, hindi naman ako nagsisi sa decision ko kasi naging times 2 naman siya at hindi rin ako pinabayaan. Nakatrabaho din ako agad. Tapos yung sahod ko is naging times 2 po. So, okay siya sa akin. Isang tip ko lang sa inyo is kung sa offer mas malaki dito ng kalahati, so go na. Pero kung same lang naman yung offer sa sahod mo ngayon, magstay ka na dyan at dyan ka na mag-ipon. So ayan, 3 buwan pa lang ako dito ngayon. Tapos nasa isla ako ng Dubrovnik na assign. So magko-close po pala yung mga kuan dito hotel. So December lang ako dito hanggang dito, tapos babalik na ako sa city. So abangan naman kung ano namang mangyayari at anong mga drama na darating sa akin sa city sa bago kong trabaho. So yan yung aabangan nyo kung ano yung mga drama na naman na dumating sa akin doon. Tapos isi-share ko sa inyo
baka may makuha kayong mga ideya tapos sa yung mga ganap dito sa buhay sa bansang Croatia, kung anong mga ganap dito ng isang OFW. Pero okay naman ako ngayon dito, laban lang, so magsasahod rebel na tayo. Ingat ang lahat, God bless you everyone, and thank you for watching. Please share and like. Hello everyone, so ayan, sahod rebel na tayo. So ayan po yung sahod namin, nasa taas po. Ayan po yung sa mga basic salary po ng mga kitchen helper, room attendant, tapos sa food industry po, sa chef, assistant chef, mga kuan po sila 900 to 950 po yung dumadaan po sa mga agency. Iba po yung local na sa local ka na nag-apply, so ito po yung ay dumaan lahat sa mga agency. Ito po yung mga basic salary dito. So ayan, so wala tayong sugar coat. Yan po yung sahod namin monthly. Basic salary po, wala pa yung OT, pwede ka mag-overtime po, depende po sa company mo. So sa nagtatanong po dito sa bansang Croatia, ayan po yung basic salary ng kitchen helper, room attendant, at saka yung iba is iba-iba po ng sahods po at sa trabaho.